eh. Na before, Season 1 especially, pinag-aagawan yung Lancelot. Ngayon yung Lancelot, siya yung pang last pick, pang goal at pick. Oo, kasi nga flex pick ang isang Oo. Fredrin. And now, the lock-in na ang mga picks ng ating magkabilang kupunan. Ingan. For me, naging sobrang match. 50-50 for me yung kinalabasan ng draft natin. They got their comfort picks. They got their clutch picks. Pero, it's still a battle of execution as we move forward sa ating laro. Unang laban, pangatlong serye ng Week 5, Day number 1. Let's see kung sino nga ba ang makakuha ng unang puntos. Ang maganda tignan muna dito eh, yung Rome matchup. Akala ko yung itsura ng skin ng Rafael. Oo, kasi maganda din yun eh. Yung nag-cosplay niyan sa MPL. Oo, syempre. Ang ganda ng taong yun. Shoutout nga pala kay Odin. Nung nakikita ko yung skin na to, si Odin na yung laging naaalala ko. Ako din eh, naiisip ko yun eh. Pero sinabi ko Rome matchup kasi again, ang alam natin identity ni Steve and itong ni Migs, eh, mga setup sila. Yeah. Meaning aggressive sila, sila yung nagde-dictate ng tempo, sila yung initiator. Ngayon medyo magiging passive sila dahil support nga to, support utility. So tignan nga natin kung gaano pa kabilis yung adjustment sa mangyayari for these roamers or kung talaga naman bang napilitan lang sila dahil sa current patch. And speaking of mabilis, i-expect ko talaga mabilis yung rotation for Aizawa and Steve here. Kasi aside from the Rome matchup, mapapansin natin na si Aizawa, nag-prioritize din siya dito ng Wilderness Blessing. Which means na yung movement niya dito sa jungle, maaasahan natin yung Grabe. presence niya. Uy, hindi tumama yung Holland doon. Napa-flicker out pero yung gulong naman tumama. Mas masakit daw yun kaysa sa Holland. At yun yung mga laro sa Carnival, di ba? Oo. Binabato doon yung gulong. At sumobrang sakto pa yun sa ulo ni Migs, which is a great head start for Game Lab. Lalo na sa current composition nila. At nakita nga natin sa prioritization ng emblem sila na more on early yung gusto nilang puhunanan din. Oo, kasi pinapatunayan nga nila na ayaw nila yung titulong King of Reverse Sweep. Oo. Gusto nilang bumalik sa talagang dominant sila. Yun yung tingin natin sa Game Lab nung Season 1. Ngayon, gusto nila ibalik yun na kami ang dominant team pa rin na dapat katakutan. It's the multiverse of Game Lab. Nag-enter ulit sila onto another world. Ibang multiverse naman. Enter into another verse. Ibang mundo naman ulit ngayon ng sinakyan at pinuntahan ng Game Lab. Habang ang mga Harlika naman ngayon, Pero si Avos dito, ayaw talaga tantanan si Kelvin. Naiipit na nga sa apat. likot. Puncture out lang, napakalikot. Nareset nga dito ang turtle. Tinamaan ng Holland, mapapalayo si Kelvin. Flicker out agad si Steve dito. Alam at oras na to ng Maharlika Esports. Habang yung pagong napapagod siya, pabalik-balik siya. Kanino ba ako? Oo, kanino daw? Kay Game Lab daw, kay Takinaga daw mapupunta ang kauna-unahang turtle. At nakaisa pa nga doon, si Aizawa. It's gonna be on to Granzu. Wow! Grabe no, tinanong ni Takinaga yung pagong, kanino ka lang? Oo. At nakita natin na ang Maharlika Esports naman, sabi nila, hindi pre, reset tayo konti doon. Kasi Oh. na-outplay sila doon. Nakita natin yung hold na meron doon, yung side ng Game Lab. Kasi because of the backshine, aside from that, yung poke around din kasi, yung slow effect ng first skill dito ni Steve, sobrang laking bagay po noon. And nakita natin, napaaga yung dragon doon, Ingan eh. Napaaga nga eh, pero para din mabawasan, gumana din naman yung dragon dun yan eh, Hapost eh. Yeah. Kasi although hindi nila nahuli si Kelvin, hindi naman masyado nakalapit dun si Kelvin kasi nga, nabawasan ka agad, may early game damage ka agad ng Takinaga. Ayaw talaga tantanan si Kelvin, Athena. Grabe, namumuong tension dito sa may bandang top lane. It's 4-4 battle here onto the top lane. Pero, still, parang nagko-contemplate Maharlika. Igo-go ba tayo ng Game Lab dito? Yun kasi yung tanong lagi. Kasi syempre, kailangan nilang Ayun, i-predict yun at i-formulate kung ano yung plano. Hindi talaga sila sure kung i-go kasi ayaw nilang umalis, ayaw din naman nila umarangkada. Nang sa psycho lang talaga ngayon yung Game Lab. Parang Oo. ibang Game Lab to ah. Ibang mundo, makabagong mundo. Habang ang Maharlika naman, kilalang team natin to, bumabawi to. Minsan, slow start, pero steady naman. Steady, slow and steady. Kahit hanggang long game pa daw, kayang-kaya ng Maharlika. Ang Oo. problema, dalawang teams na to, sanay sa long game. Ay, parehas na nagkaroon ng record Oo. Nagpasahan ng titulo. Yun yung gusto. Yun yung ano, ang pinag-aagawan ngayon ng titulo ni Aizawa at Mingguin. Sino ba talaga yung unkillable killer? Ayan, babantayan natin ngayon mamaya. Oo. Yung kanila mga KDA. Kanino ang corona? Kanino ang corona? Pero yung ayaw nilang corona, yung pinakamaabang laro kasi mapapagod sila. Gusto Oo. nila fast game eh. Fast game kumbaga. Pero dito, fast spear. Oo, pero naka-blacklist naman doon si Mingguin. Still, that's a resource expended for Maharlika.
At saktong-sakto dahil merong ikalawang turtle na pinupul naman ngayon ni Takinaga. Grabe si Xbox no, nanggugulang dito sa mga members ng Maharlika. Yung stando ni Steve Athena sobrang on point. Kahit support hero siya, meron pa pala daw siyang crowd Isa pa. control. Now gusto pa nga ata umasa dito ni Huvos. Gonna be on Granzu. Mga katakas, gagamitin yung Appraiser's Wrath. Game Lab, hindi pa rin tayo sure kung mag-go pa ba sila dahil ando pa si Aizawa. Hindi niya tinatantanan ha. Nandyan Ayaw. yung kumukulong mantika. Oy, munti ka na! Nakakatakot yan for the side of Maharlika. Kasi napapansin natin na ang bilis ng rotation ng Game Lab, pero each and every rotation, minimake sure nila na meron sila laging danyos perwisyo Oo, sa Maharlika. Kailangan may uwi silang pasalubong, parati silang merong nauuwi dapat eh. Kanina nag-rotate sila sa bot. Anong nakuha nila? Nakuha nila yung Black Shoes ni Mingguin, pati yung Turtle. O ngayon, kanina sa top lane, meron din silang nakuha. Sino yun? Si Mix ata yung nakuha nun. Oo. At besides that, mapapansin natin na yung gold difference unti-unting umaariba on the side of Game Lab. And aside from that, dahil tahimik na sila sa mapa, nabibigyan nila ng spasyo kung si Yukizi. Yung kamukha, yung Oo. brother ko from another mother, hindi nila nabibigyan pansin. Nabibigyan naman siya ng sapat na atensyon ng Game Lab habang yung Maharlika, yun naman yung naglalak. Oo. Kailangan nila ngayon mag-lock ng sights onto Yukizi as well kasi remember, that's still a Beatrix. It interchanges his guns. And aside from that, ang dami na ngang pwedeng manggaling na combination from Aizawa. Meron pang Renner's Apathy na pwedeng pang simot from the Beatrix. Yun nga kaso si Steve dito, ang ganda na naman ng clutch. Ano Holy yung blessing? Baptism. Holy Baptism. Hindi natuluyan ni Kelvin. Eh, nasa river pa sila, sakto. Oo, ang daming tubig. River Jordan. Oo, at ngayon, ang Maharlika, they need to reborn, mag-regroup. Kung ano nga ba yung kailangan nilang gawin dito. Kasi sa pangyayari ngayon, umaayon ito sa side ng Game Lab. Maganda yung Astral Echo, pati na rin yung mga Astral Recall. Pero, isa sa papansinin natin, Maharlika, once na they've got the group, minsan when you're in the zone, Oo, makakwenta mo na yung trajectory na tatama sa'yo. Matatansya mo na bawat galaw mo, bawat Oo. gas mo ng skill pag nasa momentum ka eh. Pero Yeah. speaking of momentum, lamang na lamang dito ang Game Lab. Dahil na-petrify pa nga nito si Kelvin! Why? Pero nakahabol pa rin at naagaw niya yung turtle away from Takinaga. Nautaka ni Kelvin doon si Habo. Sabi niya, akala mo doon nagtatapos ang lahat, hindi pa! Oo, at si Granzo dito talagang tinatangke lahat ng damage na binibigyan ng Game Lab para maka-free hit dito ang Maharlika pero no initiations na ulit. Maharlika nakakuha ng trade na gusto nila. Game Lab hindi naman nakabawi ni isa. Grabe no si Kelvin. Akala mo uli na siya. Yes, sinaman ng Petrify, pero the dash in and then clutch retry sealed the deal. Ngayon, ang Game Lab, nakilala natin sila nung isang beses sila naagawan ng pagong. Remember, that's on TNCC4. Medyo nag-falter yung movement sila. Ngayon, makaka-apekto ba yan para sa kanila? With the gold lead established, tsaka nakalimutan kasi nilang bigyan pansin si Yoctizi, feel ko hindi ganun kalaki yung magiging epekto sa laro ng Game Lab ngayon. As we can see naman, talagang kinokontrol pa rin nila yung River. At ngayon si Kelvin, nakatikim ng bazooka dito ni Yoctizi. Pero ito yung nakikita kong difference ng Game Lab sa Maharlika. Game Lab, ang dami nila pang bush check. Yeah. Si Takinaga mismo ang lakas mag-bush check, even si Havos. Ngayon, at mas lalo na yung, yung Astral Echo ni Aizawa. Kaya siguro mas nakakapag-stay sila sa iisang lane. Dahil hindi alam ng Maharlika kung nandito pa sila o hindi. Hindi sila maka-check push eh. And aside from that, no, yung crowd control kasi na meron din dito for the side of Game Lab, sobrang laking bagay and Steve with the momentum as Ayaw well. talaga nila tantanan tong mga to. Granzu na ipit doon, nabangga ng gulong. Free hit si Yoctizi. Mingguin, medyo sumasakit na rin pero hindi sila maka-front eh. Kulang sila ng frontliner doon. Gold laner, mid laner laban sa apat. Kasi dito na papasok yung hybrid tank kasi to kumbaga. And still, Fred rin, maganda rin naman yung nagiging sagot din ni Granzu. But the problem is, wala pa kasing damage na maiba to yung mga teammates niya from what Game Lab is doing. And nakita ko dito si Steve, nakapag-prioritize na nakabili na siya dito ng Flash of the Oasis, one of the newer items sa newest patch natin. Which means na sobrang nag-overpower palalo yung si healing effect na meron siya. That's 12% healing effect yung unique attribute ko ng Flash of the Oasis. Wow, ang haba ng pangalan. Diba? Oo, pero sa hinaba-haba ng pangalan, sobrang saglitan lang naman bumabad when it comes to teamfights yung Game Lab. Kasi they know na pag naprolong yung teamfights, doon lalamang naman yung Maharlika kasi you have the Black Shoes, you also have the Florine for Migs. Na alam naman natin, kapag ka nag-cast ng Bloom, kaya niyang i-restore Oo. yung HP. So, kailangan instant
yung mga atake dito ng Game Lab. Tulad ng pagbangga dito ni Takinaga, go signal na ata to for Game Lab. Nilabas na ni Havos yung Dragon, pero parang Kelvin gusto again, si Kelvin. Steve dito, hinahabol ni Kelvin. Tuluyan, pero naka-flicker out rin naman. It's gonna be a retribution battle once again, pero namatay ni Havos! Namatay ni Havos doon si Kelvin, kaya naman hindi naka-retry dito ang Maharlika. At gusto pa nga ata makaysa ni Takinaga. It's gonna be on to Granzu. Granzu makatakas ba kaya? Nakatakas rin. Pero Game Lab secures that Lord. One man down for the side of Maharlika. Lamang dito ang Game Lab. That's a 3.3k gold lead. At currently standing on a 5-0 kill score, Ingan. At ngayon, 10 minutes into the game, mapapansin natin na control din nila pati yung mapa. Makabasag ng isa dun sa may bandang bottom side ng Maharlika, but that was it. Kahit na walang minion wave, tingnan mo, inaalaw lang nila si Yuktz na manggulang siya ka. Talagang use the boss, diba? Pinapakita nila na ito, yung Yuktz na meron kami. Hindi kailangan daw ng minions. Yeah. Kahit ako lang mag-isa, babasagin ko yung Torre nyo. Yun yung pinapakita ngayon ng Game Lab. And gusto ko na nabanggit mo yung kill scoreboard. Kasi hindi ko nga actually napansin na wala pa palang kill yung Maharlika. Kasi kahit papano, maganda rin naman yung pag-sustain nila sa teamfight. Uy, Pero kulang nga sila sa damage. Katulad naman ng damage doon ni Yuktz. Wow! Granzu, down ka agad with this turret. Grabe yung salubong doon ni Takinaga kahit may Torre pa no? Talagang minake sure niya lang na kung makatakas to sa kami nila Yuktz at Aizawa, kailangan andun ako to finish off kung sino yung tatargetin natin. Looking at the goal difference, lamang na lamang ngayon ang karamihan sa mga members ng Game Lab laban sa Maharlika. It's really understandable because of the accumulated kills na meron sila. Plus that shot! Ingan, grabe! Hindi na nga kailangan yung Renner sa kapatid ni Yuktz. Si Havos masakit na enough to bring down Mingguin. And now the Dragon is going on to the backline para lang mag-zone. No minions sa top, hindi nila mababurst down yung Torre. Game Lab extending the game with 6.8k gold lead. Na problem right now for Maharlika is who's going to tame the Dragon. Yun! Kasi hindi nila mahawakan si Havos. And Havos actually is one of the game setters here for Game Lab. May kababaan yung KDA pero nakikita naman natin grabe yung map presence kapag nandun siya sa mga teamfights. And aside from that, ang dami niyang responsibility. Katulad ng responsibilidad ngayon ni Kelvin na makatakbo sa 4 na members sa Game Lab na pilit siyang hinahabol. Pero ito na nga yung reinforcements coming in from Maharlika. 5 silang sinusuportahan dito si Kelvin. May Havos At sa likod, parang may Havos sa likod. Gusto gumawa ng initiation. Seiji, nakakalipan Salubong? mo doon. Sumalubong na nga dito ang gold medalist na si Havos. And now initiations for both team. Hindi matutuloy. Magdi-disengage sila. Grabe rin naman. Hindi kinabahan doon si Kelvin kasi kung ako yung sumisigaw na ako, Ingan, habang tumatakas. Diba? Kalmado lang siya eh. Sabi niya, sige, kita natin. O, turn rose. Puncture. Kaya kung Tapos, paano, final execution. kung nakita mo sa yung mapa nun, nakaisang pila yung Maharlika. Talagang Oo. hinahabol si Kelvin. Gusto suportahan. Susuportahan na siya ng ibang members. Kasi yung Game Lab, sabi nila, saan pupunta to? Naghaharangan daga sila doon. Patintero pala yung laro. That's the name of the game, Ingan. Diba? At minsan, sa patintero, meron niya yung mga dangkal, Oo. inaabot. Pero hindi yun pwede kay Kelvin. Kasi pwede. kwentado niya yun eh. Alam niya, kabisado niya. Ito na yung sinasabi mo pag nasa in the zone to si the members of Maharlika. Calculated nila yung mga skills na talagang binibitaw nila. Yeah, kalkuladong calculated. Ngayon, Yes. ano nga ba yung formulation na kailangan i-formulate dito ng Game Lab para makasarado ng kill? Naipit na naman. Kahit gaano ka kapayat, mauhuli ka pa rin talaga ng 5 miyembro ng Game Lab. Diba? At kay Kelvin, para siyang lumulusot doon sa butas ng karayong naman. Kasi Oo. sa sobrang dami na ng body block, tapos meron pang slow coming from Steve. May mabawasan man siya, ihil lang ni Steve eh. Tsaka mahirap dun, butas ng karami yung pinapasukan niya, parang pako kasi siya eh. Ayan. Hindi talaga siya kakasya dun. At ngayon, kailangan niya na paliwigin. At syempre, they need a grand entrance. Yun na lang. Pero paano nga ba yung grand entrance? You need to use Granzu. Yes! Ayan na. Si Granzu, na sa ngayon, mapapansin naman natin, he's trying his best to build up defensive items. You have the Dominance Eyes with the Radiant Armor. Plus, still leg plates na nga yung prioritize sa dito. Hindi niya nabubuin muna. Kasi it's enough. Pero, what isn't enough is the damage and the hold that meron sila ngayon. Sabihin na natin may Appraiser Strat, merong taunt. Pero after that, what's next, diba? And key goal dito ng Game Lab lang naman, mang-interrupt, may mahuling isa sa kanila. Atras, heal mo kami, Steve. Kaya pa natin to. Kaya pa nga daw ng Maharlika sa depensahan. Ang ginagawa ngayon ng Game Lab,
pero yung mga tore nila hindi na sapat dahil unti-unti nang tumutumba. Mid lane is now open para sa side ng Game Lab, pero Maharlika, mukhang mayroon pa silang balak gawin, may pangarap pa sila, kayang-kaya pa nila i-defend to. Ang dami nilang kinakaharap na problema ngayon, lalo na si Unkillable Killer Mage activated na sa ngayon. Nandyan yung Assault Meteor na nasa recall. Hindi natuloy yung Petrify play doon ni Avos at parang naibit pa nga dahil si Seiji nakaka-free hit dito. Alam ni Takinaga, kaya naman nag-refocus siya doon kay Irithel. And now Astral Echo, nilapag na rin. Maharlika, wala pa rin namamatay sa kanila, pero sumasakit na nga itong si Yuktz. At ayun na yung sinasabi ni Umi na bagong killing notification. Precise kill! Grabe, precise targeting for Yuktz right there. Na napansin naman natin, yung game prot ingat sobrang importante. Si Avos, nastan na naman dun si Kelvin. Muntikan nang hindi makatakas yung Lancelot ng Maharlika. Pero Game Lab, ang sagot, sige kahit makatakas ka, yung tore nyo, hindi. Grabe si Xbook. Minsan di ko na siya tinawag boss kasi siya yung X-Factor. Oo eh. Sobrang laking bagay ng panggagambala yun eh. Hindi na pang zone, panggagambala niya sa mismong base dito ng Maharlika. And we are touching down sa 16-minute mark natin. And boss, kahit sabihin natin 2-0-2 yung kanyang KDA, guys, hindi lang naman siya sa teamfights pinaka-naaasahan ng teammates niya, but also onto balancing out the minion wave here on the map. Kasi pansinin nyo guys hindi niya pinapalagpas sa riverside nila yung mga minion wave na dala ng Maharlika. And aside from that, kita mo naman, hindi lang kakunatan, may Hunter Strike pa siya on his item, which means na sabi niya, enough na to, tas papalag na ako. Kaya pala pag may pinapatalon siya, pag bumababa, onti na lang yung buhay kasi Bawasan. kahit pa paano may damage na si Avos. Tsaka, Yeah. gusto ko yung na-point out mo na yung ginagawang trabaho ngayon ni Avos. Hindi nga talaga makikita yung effort ng isang XP laner sa kill score, sa kill death assist alone. Yeah, and sobrang laking bagay na nagagawa niya kasi minsan, napapansin naman natin na nagre-reflect to na sobrang buti kasi katulad nito, napipilitan si Kelvin na lumalim at delikado lalo na meron yung Lord na nabuhay ngayon. Saktong posisyon dito nila Takinaga and Steve. But another question in mind is, paano ba nilang huhulihin tong napakakulit na Aizawa? Hindi nga, si Avos nga, hindi nila mahuli. Eh, yun, lumalapit na sa kanila. Paano pa kaya yung literal na player na nagtatago away from Maharlika, lumalayo? Dahil pag lumalayo ang isang Novaria, pag nakakas yung Astral Sphere, mas sumasakit. Mas sumasakit at mas gusto niya talaga kapag para siyang slingshot, di ba? Oo. Sa pinakalikod siya pumupondo pero medyo delikado ngayon. Ang iba members ng Game Lab, merong Kelvin na nagtatago. Hindi pa nila namamataan to dito sa may bandang brush side. Takinaga, mararamdaman! Ayun na, nakita. Pero Oo. wala pa namang retry. For the steal. May kutob, may kutob. Nakakutob si Takinaga eh. Oo. Sabi niya parang, ba't parang ang bigat ng bush dun sa kaliwa? Sabi niya, kung ako yung Lancelot, saan ba ako magtatago? Eh, Lancelot main din yan si Oo. Takinaga. Alam niya, dyan siya nagtatago pag gusto niya Lord Steal eh. At hindi kailangan totally lumapit ng members ng Game Lab kasi kung papansinin mo, they have multiple bullets and multiple Asa recall na kaya nilang exhaust without really going head-to-head or face-to-face sa Aizawa? members ng Maharlika. Aizawa, nakakaisa pa ata. Nakuha na nga ng Game Lab ang Lord na iyon, all thanks sa pagzuzone ni Havost. And imagine, no, napapansin natin here on the game, hindi nabitawan ng Game Lab ngayon yung lead. They're needing that 10k goal lead, Ingan, which means na sobrang overpowering na yun ng damage na madideliver nila. Kasi the gold equates to the number of items na na-purchase na rin so far. And sa pagsilip nga natin earlier, di ba, even Havos already has malamang malaglag item na itong maya-maya lamang, Ingan. And for Maharlika naman, still, pinipilit nilang humabol pa unti-unti. Now, Yuktz, hindi na nga siya namatay-matay, hindi pa siya maabot-abot, nag-immortality pa siya. So that's another added survivability rate for him. Lalo na ngayon na gusto na nga or i-attempt na nilang tapusin yung laban na to. Masakit yun. Penguin na pa black shoes ka agad. Wala pang initiation dahil lang naman kay Yuktz, pati na rin kay Aizawa. And now, kailangan nila problemahin yung Lord with minimal resources ngayon. At napakasakit. Ang ganda na pinapakita kayo ng Game Lab. Nagtatahi lang talaga dito si Kelvin. In out para sa Maharlika just to burst down this Lord. Pero si Avos, nagsastart na ng kaguluhan dun sa likod. Mapapalayo naman. Medyo onti na lang ang buhay ni Avos. Initiations for Game Lab, hindi matutuloy. Maharlika nakadepensa pa rin. But still, that's a win for Game Lab kasi mapapasin natin na pinaka-target nila is to actually finish off simutan yung inhibitor turrets. And aside from that, ang Maharlika kahit na depensahan nila yon. Pero grabe yung dugo na dumadalak kasi pansinin mo,
That's one runner's apathy or nasa recall enough para magamit or ma-activate agad yung Black Shoes. And aside from that, even the ultimate for Mix, ang aga ring nagagamit kasi they need to survive eh. And survivability rate nila ngayon, unti-unting bumababa, lalo na ngayon, lock item na nga, even si Takenagi here, finishing off with the Immortality, naka-Sky Guardian helmet pa siya, Ingan. Whilst, ito naman natututukan natin na yung counterpart naman ni Yuktisi na si Iritel. Si Seiji ngayon, ito yung sinasabi natin minsan, tahimik sa umpisa, that's 0-0-0. But once na mabigyan siya ng space, he might be the answer that Maharlika needs para makapag-hit back dito sa Game Lab. Actually, nakikita na nga natin yung damage output ni Seiji. Nakita natin si Avos, ang ganda na ng entry niya with the Black Dragon form. Pero napilitang umuwi kasi medyo sumasakit na nga yung mga kupunan ng Maharlika, specifically si Mingguin tsaka si Seiji. Sakit nun ah. Oo, so if ikaw yung Game Lab, ngayon hindi na pwede basta-basta pasok lang ng pasok. Kailangan maganda na yung mga setups nyo, much better, much safer, Yeah. at higher reward sa kung ano mang gagawin nyo. Kailangan mo kasing pag-isipan yung each and every move. And sometimes, kahit na mag 2 steps forward ka, pero pag nag 1 step back ka, it's still 1 step forward lang. Oo. Diba? And Game Lab, gusto nila 3 steps forward. Kahit umatras sila ng konti, sila pa rin yung nakakalamang. And aside from that, yung kalamangan kasi na meron sila in terms of vision is sobrang laki. Sobrang impactful ng ginagawa dito with Astral Echo. At ito na naman yung tinutukoy natin. While 4 members of Game Lab is busy eyeing out the perimeter dito sa Lord Pit, andun na naman si Havos. Gumagawa ng place niya. Push ulit ng Minion Wave. Habang ang Maharlika, what's the next move here? Kailangan ba muna natin makapitas? O kailangan ba makaagaw kahit ng isang Lord lang dito sa Kelvin para ma-interrupt lang yung trail of thoughts dito ng Game Lab? Hindi na nga Astral Echo yung pang vision eh, mismo yung Astral Spear. Yung Astral Recall na lang Yung din eh. recall na lang talaga, tumatama onto Kelvin, kaya naman mapapalayo. Steve, hindi pa ginagamit yung Holy Baptism. At si Yuktisi! Tinamaan na naman dun si Kelvin. Eto At na! parang ito na nga yung Holy Baptism coming in from Steve. And now, pasagot dito si Yuktisi ngayon. Mingguin? Nag-figure in pa! Mingguin na pop yung immortality niya, pero hindi na makakatakas dahil napakasakit na ngayon. Unstoppable for Yuktisi. 3 miyembro na lang ng Maharlika ang natitira. Si Takinaga, Lord pa rin ang gusto. Sabi kasi nila, namatay si Havos dun sa top lane. So, ang call natin ngayon, i-go mo yung Lord habang 3 sa atin, tatao na dito sa pinaka-base! Oo, Sakit nakaramdam. nun na! At napabloom ka agad dito si Migs para lang hindi siguradong hindi tumama yung ano eh. Disiplina lang. Disiplina lang in case meron kasing astral recall na naman tong si Aizawa, baka ano na eh. Madadali sila Madali. talaga dun. Talaga masisipot sila. And one Astral Recall is enough para mangalahati yung mga buhay nila. Pero ito na nga, ang Yung atake TC. ng Game Lab! Nag-Wind of Nature na para na lang mag-Tower Lock, and Game Lab is back to their nation of domination. Hindi sila namatay ni isang